Minsan mga abay, nagtataka tayo, masyado tayo na-stress, masyado tayo napapagod. Hindi natin alam kung ano yung magiging pwede natin gawin para matulungan yung lahat ng mga ganitong problema. Pero ito, dahil kasama natin si Dr. Josie Villadolid, malalaman natin again ang importance ng straight teeth at correct bite. Good morning, Doc! Good morning at saka good morning sa mga kataong bahay. Ang pag-usapan natin ngayon ay napakahalaga kasi kadalasan hindi pinapansin. O yun na nga eh. Yung ngipin na matuwid. Parang daang matuwid, ngipin na matuwid. Bakit ba? Ano bang effect kung halimbawa ang ngipin ay hindi matuwid? O kaya ito ba ibig sabihin parang hindi tama yung kagat? Yun ho ba yun? Meron mga tao na ang ngipin nila ay matuwid pero may mali pa rin. Hindi tama yung bite nila, yung kagat nila. Yung ngipin kasi na matuwid, ang epekto niya, mas madaling linisin. Di ba? Kasi tuwid siya eh. Kung nagbabrush tayo, madali siyang sumunod. Kumpara doon sa mga ngipin na mga baku-bako, sungki-sungki, di ba? Mga iba-ibang klaseng na misalignment. So, ang effect nito is more on oral hygiene and oral health. So, yung mga tao na hindi tuwid ang mga ngipin, they're prone to tooth decay. Mas madaling masira ang ngipin nila kasi hindi nga matuwid eh. Maraming pagbabahayan yung mikrobyo. At saka kung mali yung kagat nila, masyadong stressful yung function nila. Stressful yung function. Yun, yung pagkagat. Kasi nabanggit nyo sa mga nakaraang episodes, yung pagkagat kailangan tugma at saka pagka kumakain lang ginagamit ang mga ngipin. Otherwise, kapag kayan ay nagdidikit, sabi nyo nga, lalong nagkikreate ng stress. Tama lalong nagkikreate ng stress. Kasi ang relaxed position, hindi dapat magkadikit. Ang mga ngipin natin, mga kataong bahay, pinagdidikit lang pag ngumunguya tayo. Pag hindi ka naman kumakain, bakit mo pagdidikitin? So, mapapagod siya talaga. Tsaka madaling mapudpud. Yun, gusto nating bigyan ng emphasis yun. Kasi karaniwan, hindi nga kumakain, pero parang laging nakangit-ngit. Nakangit-ngit. Which means, pagka ganyan, napupudpud ang ngipin. Maaga mapupudpud. At saka pag lagi kayo nakangit-ngit, kung may mga pasta sila, maagang masisira. So, tatalsik sila. Ayun. Or baski wala kayong pasta, yung ngipin natin, magagasgas, or pwede siyang mabutas. Kasi nga, laging magkadikit. Nababanggit nyo sa mga nakaraan, yung pagkakaroon ng yung pagpudpod, dahil true time ito, dahil sa nakakaedad. Pero pwede naman ho palang iwasan to, kung alam yung gagawin. Kung alam gagawin. Kasi kung halimbawa ang teeth mo, ang ngipin ng isang tao ay healthy, straight siya, tama yung bite, mas matagal ang lifespan ng ngipin. Kumpara doon sa mga tao na ang mga ngipin nila is mga sungki-sungki, baku-bako, tawag dito, ang mga bite nila puro mali-mali. So kasi doon pa lang sa function pa lang, mahirap linisin, tapos yung trabaho ng ngipin, nasosobrahan. Kasi hindi sila nagtatrabaho lahat, like yung open bite, ang nagtatrabaho lang yung likuran, di ba? Yung mga cross bite, mali na lahat ng mga bite, ang epekto nun, puro stress sa ngipin. Unfortunately, Doc, hindi lahat pinanganak na ayos yung ngipin. So pagka halimbawang nakitang sungki-sungki, ito ba dapat dalhin agad o meron pang pwedeng gawin para maayos po yun? As early as possible, di ba mga bata pa lang, nakikita na natin mga kataong bahay na yan. Meron ng mga mali, hindi na straight yung ngipin. Kasi sa bata pa lang, pag pangit ng ngipin, hirap na silang ngumiti. How much more sa adult? Yung adult nga, di ba? Pag ngumiti, parang napipigil nila. Gusto nilang ngumiti na malaki, hindi sila makangiti. Whereas yung mga tao na magaganda, straight yung mga ngipin, sa beauty queen, di ba, yung ito ngayon, meron tayong Miss Universe dito, di ba, sa Pilipinas. Tingnan nyo na lang, yung pinapalabas ngayon, ang lalaki ng mga ngipin mo mga palakol. Tapos, ang gaganda ng ngiti nila. Makikita mo, wala ka makikitang Miss Universe contestant na sungki-sungki. Wala ka makikitang contestant na ang ngipin nila makitid. Lahat sila, talagang yung ngiti nila, punong-puno yung bibig. Ayan, meron tayong tinatawag na crossbite na I think napakita na kanina. Yung itong ngayon nakalagay ay yung crowding. Ito yung sobrang dami. Sobrang dami, nagsisiksikan sila. Pag sinabi crowding, parang matraffic sila, siksikan sila. Hindi na makahinga yung gilagid ng mga crowding kasi nga nag-iipitan sila mismo. So, ang daming mga causes ng misalignment. So, yung mga crowding na yun, kadalasan yung mga batang nabunutan ng maaga. At saka yung mga nanay na pacifier palagi yung mga anak nila. So, yung mga nabunutan ng maaga nang hindi naman pala kailangan tanggalin or bunutin yung ngipin, ito yung ilan sa mga cause bakit nagkakaroon ng crowding.
nagsiksikan, Crowding and, siksikan sila. Meron pa mga tinatawag na na overjet. Pag sinabi overjet, nakausli masyado yung teeth. Sobra siyang nakatikwas. Di ba ang jet? Parang lilipad na. siya. Nakaganon yung ngipin. Actually, yung mga overjet na yan, ginagawa nga sa mga movies, di ba? Yung parang kengkoy, mga pinagtatawanan, di ba? Yung ating dating di ba, overjet. Pati yung pagsasalita, ginagaya kasi mga overjet kadalasan, ngungo sila. Ngungo sila, parang nasal voice sila. So, ang daming effect na mga misalignment na yan na ang kalusugan ng ngipin dapat titingnan hindi lang dahil dahil sa wala silang cavities. Yung position pa lang, pag hindi straight ang ngipin ng isang tao, maraming problema na idudulot yan. Ayan. So, kung halimbawang yung tayo mismo, yung mga anak natin, o sino mga kilala natin na meron tayong mga nakitang mga hindi diretso yung ngipin nila, ano dapat gawin doon? Ang dapat gawin talaga, as early as possible, katulad ng sinabi ko kanina, mga bata pa lang, as early as 2, makikita na natin. Kasi mga bata na 2 years old, 2 to 3, mga halos kumpleto ng ngipin, makikita na natin yung misalignment. Hindi na siya naka-align, hindi na siya straight. Ibig sabihin, candidate na yan, na dapat dalhin mo na sa dentista para makorek yung habang bata pa. Ayun, habang bata pa, hindi yung kung kailan may sira ang ngipin. Oo, kasi makikita naman natin na tagilid na siya Hindi tama hindi siya tumutugma sa baba, hindi tama yung mga tubo niya. Dok, bata pa hanggang sa medyo tumanda na, nakasanayan na. Anong pwede niyong i-advise sa kanila? Pwede kong i-advise, no? So, ang ngipin na na matuwid, mas mahaba ang buhay nila kaysa dun sa ngipin na tagilid. Pag yung tagilid ang ngipin, maaga rin silang Tagilid din, maaring yun. Pati pa nga nila tagilid. Pati pa nga nila tagilid. Tsaka yung epekto ng mga ngipin na stressful yung bite nila, prone sila sa mga sakit sa gilagid. Ayun. Siyempre, sino ba may gusto na magkaroon tayo ng sakit sa gilagid? Anything na may sumakit sa atin, ramdam, sabi nga ng buong katawan. Kaya dapat talaga ito iniiwasan. Di po ba? So, like sa inyo, pwede bang ibigay natin yung contact details niyo po? Ang number po namin ay 931-5283. Pwede po sila tumawag doon. Ayan. At bisitahin nyo kung sino man ang inyong mga dentist, puntahan ninyo at huwag pabayaan. Gaya na sabi ni Doc, alagaan natin yan. Thank you very much, Doc. Maraming At sana salamat po, din. sa mga uulitin, I'm sure marami naman hong natututuhan yung ating mga kataong bahay, kaya inaabangan ng mga segmentong tulad nito. Thank you very much ulit sa inyo at magbabalik po ang taong bahay. Diyan lamang po kayo.